Padala po ang mga papa sa Brazil. Isang bulong na binigkas ng isang dalagita habang dahan-dahang hinahaplos ang lapida sa isang sementeryo na patuloy na binabasa ng ulan ng Hunyo. Sa likod ng dalagita, isang 4 na taong gulang na batang lalaki ang mahigpit na nakatali sa kanya gamit ang isang baby carrier. Ang magkapatid na 3 taon nang nananatili sa isang ampunan ng walang mga magulang ay nakatakdang ipadala sa Brazil. Kaya narito sila upang magpaalam sa kanilang papa sa huling pagkakataon. Ang problema ay ang pangalan na nakaukit sa lapida. Renato Toledo. Siya ang nag-iisang anak ng pinuno ng Toledo Shipping Empire, isa sa pinakamalaking kumpanya ng pagpapadala sa Pilipinas. Kung ang dalagitang ito ay ang lihim na apo ng isang respetadong pamilya, bakit walang naghanap sa kanila? Ano ang pinrotektahan ng kanyang namatay na anak? At bakit itinago ang sikreto hanggang sa huling hininga? Sa malalim na katahimikan ng isang lumang sementeryo sa probinsya, habang patuloy ang pag-ulan ng Hunyo, tila humihinto ang hininga. Dahan-dahang inakyat ni Don Ricardo Cardo Toledo, ang pinuno ng Toledo Shipping Empire, ang lumot na hagdanan ng bato, habang yakap ang balikat ng kanyang asawang si Doña Elena Leni Toledo. Ngayon, ang 3 anibersaryo ng pagkamatay ng kanilang nag-iisang anak na si Renato na labis nilang minamahal. Mahigpit na hinawakan ni Don Ricardo ang malamig na kamay ng kanyang asawa at bumuntong hininga. Maingat na naglakad si Doña Elena sa madulas na hagdanan. Sinisigurong hindi mabasa ng ulan ang puting pumpon ng sampagita na yakap niya sa kanyang dibdib na may takip na plastik. Ang puntod ng kanilang anak ay matatagpuan sa isang burol, sa lugar na gusto ni Renato na may magandang tanawin noong nabubuhay pa siya. Ngunit habang papalapit sila sa puntod, kapansin-pansing bumagal ang mga hakbang ni Don Ricardo at kumunot ang kanyang noo. "Cardo, tingnan mo doon." May bata sa harap ng puntod, mahinang sabi ni Doña Elena, nanginginig ang daliri habang itinuturo ang unahan. "Tama nga. Sa gitna ng ulan na ito, bakit may batang nandoon?" Sagot ni Don Ricardo. Pinipikit ang mata upang matiyak ang pagkakakilanlan ng bata. Nakatayo doon ang isang dalagita na mukhang 13 taong gulang, tuwid ang likod. Sa kanyang likod, isang maliit na batang lalaki ang mahimbing na natutulog, mahigpit na nakatali sa baby carrier. Hindi man lang siya gumamit ng payong, basang-basa siya, at nakatingin sa lapida na parang isang estatwa, hindi gumagalaw. Inalis niya ang kanyang jacket at itinabon sa ulo ng batang lalaki. Habang siya ay nananatiling nakasuot ng uniforme binabasa ng ulan, lumapit sila ng dahan-dahan, sinisigurong hindi magugulat ang mga bata. Napansin sila ng dalagita at dahan-dahang lumingon. Nagkatagpo ang malalim at malinaw na itim na mga mata niya sa mga mata ng mag-asawang Toledo. Sa mga matang iyon, sa halip na takot, ay naroon ang isang kalungkutang walang hanggan. "Kumusta po?" Mahinang bati ng dalagita. Napaos si Don Ricardo at hindi agad nakasagot. Nauna si Doña Elena na magsalita. "Anak, paano ka nakarating dito sa gitna ng ganitong ulan?" "Bumisita lang po," maikli at matatag na sagot ng dalagita. Napatingin si Don Ricardo sa lapida. Nakaukit doon ang pangalan na Renato Toledo. Muli siyang napatingin sa dalagita. "Kilala mo ba ang may-ari ng puntod na ito?" Tahimik na tumango ang dalagita. Ngunit sa kanyang mga mata ay may bakas ng pag-iingat sa mga hindi kilalang tao. "Opo, kailangan ko po siyang kausapin sa huling pagkakataon." Ang salitang huling pagkakataon ay nanatili sa pandinig ni Don Ricardo. Lumapit pa si Doña Elena sa dalagita. "Anong ibig mong sabihin na huling pagkakataon?" "Padala po ako sa Brazil sa lalong madaling panahon. Kaya po kailangan ko talagang makapunta rito ngayon." Ang boses ng dalagita ay kalmado, ngunit may bahagyang panginginig. Kumaba ang dibdib ni Don Ricardo. Sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw ang batang lalaki sa kanyang likod. Mabilis na hinaplos ng dalagita ang likod nito. Tap tap tap. May ritmo ang paghaplos niya. Muling natahimik ang batang lalaki. Nakita ni Doña Elena ang eksena at napuno ng lungkot ang kanyang puso. Isang bata na ganito kaaga ang edad ay nag-aalaga sa isa pang mas bata. "Nasaan ang mga magulang niyo?" Dahan-dahang tanong ni Don Ricardo. Tiningnan muna ng dalagita ang lapida, pagkatapos ay binalik ang tingin kay Don Ricardo. "Wala na po, namatay na po sila."
Sa sandaling ibinuka ang mga salitang iyon, na mayani ang katahimikan, ang ulan ay patuloy na bumabasa sa lumot na sanga ng puno. Mahigpit na kinuyom ni Don Ricardo ang kanyang kamao. Kung gayon, kayo lang, dalawa ang nakatira. Hindi po. Nasa ampunan po kami ngayon. Ang sagot ng dalagita ay kalmado pa rin. Ngunit naramdaman nila ang bigat na nakatago sa kalmadong tinig na iyon. Kinuha ni Doña Elena ang kanyang panyo at pinunasan ang kanyang mata. Inilagay ni Don Ricardo ang mga sampagita na dala niya sa harap ng lapida. Pagkatapos ay tahimik siyang lumuhod sa tabi ng dalagita. Anong pangalan mo? Rina po. Rina. Kumaba ang dibdib ni Don Ricardo. Ang pangalan po ng kapatid ko ay Mateo. Mateo. Hindi sinasadyang nagkatinginan sina Don Ricardo at Doña Elena. Bukod pa rito, alam ng dalagitang ito ang eksaktong puntod ni Renato at pinuntahan ito. Masyadong maraming koneksyon para maging aksidente lamang. Rina, anong relasyon mo sa may-ari ng puntod na ito? Hindi agad sumagot si Rina. Mahigpit niyang kinagat ang kanyang labi. Sa wakas, mahina niyang sinabi, siya po ang nag-alaga sa amin. Sa mga salitang iyon, tila huminto ang hininga ni Don Ricardo. Si Renato, ang kanyang anak, ay nag-aalaga ng mga bata? Ano ang nangyari bago namatay ang kanyang anak? Lumuhod si Doña Elena upang magpantay ang kanilang tingin kay Rina. Anak, may maitutulong ba kami? Umiling si Rina. Ayos lang po. Ngunit ang kanyang boses ay hindi ayos lang, nanginginig ito. Muling gumalaw si Mateo sa likod niya. Muling hinaplos ni Rina ang likod niya, tap tap tap, eksaktong 3 beses sa ritmo. Mariing tiningnan ni Don Ricardo ang paggalaw ng kamay na iyon. May pamilyaridad ito. Ang ritmo na lagi niyang ginagamit kapag pinapatulog niya si Renato. Bumalik sa kanyang alaala ang memoryang iyon. Dahan-dahang tumayo si Rina. Kailangan ko na pong umalis. Baka po mahuli ako. Sandali, Rina. Nagmamadaling kinuha ni Don Ricardo ang kanyang business card sa bulsa. Iniabot niya ito kay Rina, basang-basa, gamit ang 2 kamay. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Kailanman, tinanggap ni Rina ang business card. Magalang na gamit ang 2 kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing, sa tingin ko, hindi ko kayo tatawagan. Salamat po. Yumukod ng malalim si Rina sa lapida sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay lumingon siya at nagsimulang maglakad. Nananatili pa ring natutulog si Mateo sa baby carrier. Tahimik na tinitingnan ni na Don Ricardo at Doña Elena ang maliit na likod. Bahagyang nanginginig ang balikat ni Rina. Mabagal ang kanyang mga hakbang, ngunit hindi siya tumigil. Nananatili silang nakatayo sa lugar na iyon hanggang sa mawala ang kanyang anino sa pababa na kalsada na nababalot ng ulan. Nauna si Doña Elena na magsalita. Cardo, may kakaiba sa mga batang iyon. Tiningnan ni Don Ricardo ang lapida. Nagniningning ang pangalan ng kanyang anak na si Renato na basa ng ulan. Kung inalagaan ni Renato ang mga batang iyon, nanginginig ang boses ni Doña Elena. Mayroon bang bagay na hindi natin alam? Hindi makasagot si Don Ricardo. May bumubukal mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Sa loob ng 3 taon bago namatay ang kanyang anak, halos hindi sila nakipag-ugnayan kay Renato. Abogado siya sa trabaho at si Renato rin ay abogado kaya iniiwasan ang pakikipagkita. At isang araw, biglang dumating ang balita tungkol sa aksidente sa sasakyan. Kailangan nating alamin ang tungkol sa mga batang iyon. Walang pag-aalinlangan sa boses ni Don Ricardo. Oo, alamin natin. Pakiramdam ko, mayroon tayong kailangan malaman. Iniwan nila ang sementeryo, ngunit hindi nawala sa kanilang isip ang mukha ni Rina at ang imahe ni Mateo na nakatali sa maliit na likod. Bakit alam ng mga batang iyon ang eksaktong puntod ni Renato na namatay 3 taon na ang nakakaraan? Pagkatapos umalis sa sementeryo, ilang araw at gabi na hindi nakatulog si Don Ricardo, ang pinuno ng Toledo Shipping Empire. Ang mukha ni Rina ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isip. Ganito rin ang kanyang asawang si Doña Elena. Habang kumakain, bigla siyang humihinto at nakatulalang tumitingin sa labas ng bintana. Sa umaga ng 3 araw, nauna si Don Ricardo na magsalita. Elena, puntahan natin ang mga batang iyon. Iyon din ang iniisip ko. Hindi ko mapakali. Kumuha si Don Ricardo ng isang investigador upang hanapin si Rina.
Pagkaraan ng 2 araw, may tumawag. Ito ang address ng ampunan kung saan nakatira ang mga bata, nagmamadaling sumakay ng kotse, sina Don Ricardo at Doña Elena. Ang ampunan ay matatagpuan sa isang bayan sa Laguna. Ito ay isang lumang gusali na may 3 palapag. Ipinarada nila ang kotse sa parking lot at nagtungo sa pasukan. Pagbukas ng pinto, naamoy nila ang disinfectant. Ang pasilyo ay makitid at madilim. Nakita nila ang pinto ng opisina. Kumatok si Don Ricardo. Tuloy po. Isang boses ng babaeng may edad na ang narinig. Pagpasok nila, tiningnan sila ng babaeng nakaupo sa mesa. Nakasabit sa kanyang dibdib ang pangalan na Ginang Aling Nena, Supervisor. Anong maipaglilingkod ko po? Nais po naming makipagkita sa magkapatid na Rina at Mateo. Nanginginig ang boses ni Don Ricardo. Sandaling pinagmasdan ni Ginang Nena ang dalawa. Mga kapamilya po ba kayo? Hindi po. Ngunit kilala po namin ang isang taong may koneksyon sa mga batang ito. Bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Ginang Nena. Ganon po ba? Pakihintay lang po sandali. Nagsimula siyang mag-isa sa mga dokumento. Pagkatapos ng ilang sandali, kumuha siya ng isang papel. Rina at Mateo, tama po, wala po silang mga magulang. Narinig po namin na padala sila sa Brazil para sa pag-ampon? Mahinahong tanong ni Doña Elena. Opo, nakatakda po silang ipadala sa lalong madaling panahon. Kailan po kaya? Hindi pa po natutukoy ang eksaktong petsa, ngunit halos kumpleto na po ang mga papeles. Inilagay ni Ginang Nena ang mga dokumento sa mesa. Sa totoo lang po, mas mabuti para sa mga batang ito kung sila ay ipadala sa ibang bansa. Mas maganda po kung mapunta sila sa isang matatag na pamilya kaysa sa matagal na maghintay dito. Maganda po ang mga kondisyon ng pamilya sa Brazil. Mahigpit na kinuyom ni Don Ricardo ang kanyang kamao. Maaari po ba kaming makipagkita sa kanila? Nag-aalangan sandali si Ginang Nena bago tumayo. Pakihintay lang po, iche-check ko po. Lumabas siya ng opisina. Nagkatinginan sina Don Ricardo at Doña Elena. Namumula ang mga mata ni Doña Elena. Lumipas ang mga 5 minuto. Bumalik si Ginang Nena. Nasa playroom sila sa 2 palapag. Ihihatid ko po kayo. Umakyat sila sa makitid na hagdanan. Umalingaw-ngaw ang tunog ng paglangit-ngit. Sa dulo ng pasilyo, sa 2 palapag ay ang playroom. Pagbukas ng pinto, nakita nila ang ilang bata at sa tabi ng bintana ay si Rina. Naka-baby carrier pa rin si Mateo sa likod niya. Nakatingin si Rina sa labas ng bintana. Pagpasok ni na Don Ricardo at Doña Elena, lumingon si Rina. Nagkatagpo ang kanilang mga mata. Bahagyang nanginig ang mga mata ni Rina sa isang sandali, ngunit agad na bumalik sa walang ekspresyon. Rina, dahan-dahang lumapit si Doña Elena. Umatras si Rina ng isang hakbang. Mahinang umungol si Mateo sa likod niya. Mabilis na hinaplos ni Rina ang likod niya. Tap, tap, tap. 3 beses, sa eksaktong ritmo. Muling natahimik si Mateo. Tiningnan ni Don Ricardo ang eksenang iyon at napuno ng kalungkutan ang kanyang dibdib. Rina, nagkita tayo sa sementeryo noon, di ba? Hindi sumagot si Rina. Nakatingin lang siya sa sahig. Sinabi ni Ginang Nena sa tabi nila, halos hindi po nagsasalita si Rina. Mula nang dumating siya rito, masasabing halos hindi siya nagsalita. Bakit po kaya? Hindi ko po alam. Mukhang may pinagdadaanan po siya. Lumuhod si Doña Elena at nagpantay ang tingin kay Rina. Rina, naaalala mo ba kami? Hindi pa rin sumasagot si Rina, ngunit patuloy ang paggalaw ng kanyang kamay. Patuloy niyang hinahaplos ang likod ni Mateo. Tap, tap, tap. Walang tigil na ritmo. Sumilip si Don Ricardo sa pagitan ng baby carrier at nakita ang mukha ni Mateo. Maliit at maputla ang mukha nito. Ilang taon na si Mateo? 4 na taong gulang. Bata pa kaya kailangan pa ng alaga. Bumuntong hininga si Ginang Nena. Patuloy siyang buhat-buhat ni Rina. At kahit anong sabihin namin na ibaba niya, hindi siya nakikinig. Lumapit pa si Don Ricardo kay Rina. Rina, may maitutulong ba kami? Sa unang pagkakataon, itinaas ni Rina ang kanyang mukha at mahina siyang nagsalita. Wala po. Isang salita lamang ito, ngunit ang bigat na nakapaloob dito ay hindi masusukat. Pinigilan ni Doña Elena ang kanyang luha. Nanginginig ang kanyang lalamunan at hindi siya makapagbitiw ng salita. Rina, maaari ba naming makita ng kaunti si Mateo?
Umiling si Rina. Muling umatras ng isang hakbang. Tila nagpoposisyon upang protektahan si Mateo sa kanyang likod. Sinabi ni Ginang Nena, ayaw po talagang ipahawak ni Rina si Mateo sa iba. Umiiyak po siya tuwing kumakain o natutulog. Tuwing naliligo, pinapatulog niya ito sa tabi niya at binabantayan. Malalim na huminga si Don Ricardo. Isang bata na ganito kaaga ang edad ay buong tindi na pinoprotektahan ang kanyang kapatid. Anong nangyari sa mga magulang ng mga batang ito? Maaga pong namatay ang nanay. Ang tatay po ay di kilala. Yun po ang narinig namin. Kung gayon, wala silang kamag-anak? Wala po kaming makontak na sinuman. Nagkatinginan sina Don Ricardo at Doña Elena. Ang salitang tatay na di kilala ay tumatak sa kanilang dibdib. Maaari po bang sabihin ninyo sa amin ang kasaysayan ng pagdating ng mga batang ito rito? Binuksan ni Ginang Nena ang mga dokumento. Dumating po sila rito 3 taon na ang nakakaraan. Noon po, 10 taong gulang si Rina at 1 taong gulang pa lamang si Mateo. 3 taon na ang nakakaraan, ang taon kung kailan namatay si Renato. Kumaba ang dibdib ni Don Ricardo. Wala po bang mas detalyadong record? Hindi na po namin alam ang higit pa rito. Pribadong impormasyon po iyon. Isinara ni Ginang Nena ang binder ng dokumento. Tinitigan ni Don Ricardo si Rina. Nakatingin pa rin siya sa sahig. Bahagyang nanginginig ang kanyang maliit na balikat. Rina, babalik kami, sabi ni Doña Elena. Hindi sumagot si Rina, ngunit bahagya siyang tumingala. Tila mayroong gustong iparating ang kanyang mga mata, ngunit sa huli ay hindi siya nagsalita. Lumabas sina Don Ricardo at Doña Elena sa playroom. Habang pababa sila sa hagdanan, walang nagsalita. Nagpatuloy ang katahimikan kahit nakasakay na sila sa kotse. Nauna si Doña Elena na magsalita. Cardo, may kakaiba sa mga batang iyon. Mahigpit na hinawakan ni Don Ricardo ang manibela. Ang panahon ng pagkamatay ni Renato at ang pagdating ng mga bata sa ampunan ay eksaktong nagkapatong. Iyon din ang iniisip ng dalawa. Baka naman mga anak sila ni Renato? Kailangan nating tiyakin. Walang pag-aalinlangan sa boses ni Don Ricardo. Kailangan nating linawin ang relasyon ng mga batang iyon kay Renato. Tumango si Doña Elena. Dahan-dahang umalis ang kotse sa ampunan. Unti-unting lumayo ang lumang gusali, ngunit ang mga mata ni Rina ay hindi nawala sa isip ni Don Ricardo at ang tindi ng pagprotekta ni Rina kay Mateo. Ano ba talaga ang nangyari sa mga batang iyon? Pagdating sa kanilang malaking bahay sa Alabang, dumiretso si Don Ricardo sa kanyang opisina. Umakyat siya sa hagdanan ng marmol habang malalim na huminga. Pagbukas ng pinto ng opisina, bumungad sa kanya ang mga dokumentong nakakalat sa mga estante ng libro. Si Don Ricardo ang pinuno ng Toledo Shipping Empire, isang kumpanyang may 40 taong kasaysayan. Umupo siya sa kanyang mesa at dinukot ang telepono. Mang Ben, maaari ka bang umakyat sandali? Pagkaraan ng 5 minuto, kumatok si Mang Ben at pumasok. Siya ang kanang kamay na kasama niya sa loob ng 30 taon. Sir, pinapatawag po? Kailangan nating imbestigahan si Renato. Ang boses ni Don Ricardo ay mabigat at mababa. Ano po ang nais ninyong ipaimbestiga? Alamin mo ang lahat ng nangyari sa nakaraang 3 taon bago namatay si Renato, kung saan siya nakatira, kung sino ang kanyang nakasalumuha, lahat. Opo, sir. Kinuha ni Mang Ben ang kanyang kuwaderno at sumulat. At imbestigahan mo rin ang mga bata na Rina at Mateo. Ang mga batang may koneksyon kay Sir Renato na nasa ampunan po. Hindi sumagot si Don Ricardo. Tinitigan lang niya ang labas ng bintana at kinuyom ang kanyang kamao. Dali-daliin mo. Opo. Umalis si Mang Ben at naiwan si Don Ricardo ng mag-isa. Ang malaking opisina ay mas tahimik kaysa dati. Napatingin siya sa larawan ni Renato na nakasabit sa dingding. Isang maligayang ngiti ng isang nasa kalagitnaan ng 20s. Mahabang panahon na tinitigan ni Don Ricardo ang larawan na iyon. Namula ang kanyang mga mata. Samantala, nakaupo si Doña Elena sa sofa sa sala. Malawak ang espasyo, ngunit walang init ng tao ang nararamdaman. Kahit matataas ang kisame at malalaki ang mga bintana. Kinuha ni Doña Elena ang kanyang smartphone at binuksan ang folder ng mga larawan ni Renato. Maraming larawan ng kanyang anak noong bata pa siya. Dahan-dahang pinagmasdan niya ang mga larawan. 5, 10, 20 taong gulang. Huminto ang kanyang daliri.
Ito ang huling larawan ng pamilya na kinuha. Bagong taon, 3 taon na ang nakakaraan. Ngumiti silang tatlo ng awkward. Noon pa man, may ekspresyon si Renato na tila may itinago. Pagkaraan ng 2 araw, muling umakyat si Mang Ben sa opisina. May hawak siyang makapal na binder ng dokumento. "Sir, lumabas na po ang resulta ng investigasyon." Agad na kinuha ni Don Ricardo ang mga dokumento. Dumating din ni Doña Elena sa opisina. Umupo silang tatlo sa paligid ng mesa. Binuksan ni Mang Ben ang unang pahina. Si Sir Renato po ay nakatira sa isang apartment sa Pasig City mula 3 taon na ang nakakaraan. Pasig? Kumunot ang noo ni Don Ricardo. Hindi ba't kalahating oras lang ang layo niyan sa bahay na ito? Bakit siya nanirahan doon ng mag-isa? Hindi lang po iyon. Binaliktad ni Mang Ben ang susunod na pahina. May record po na nakatira siya doon kasama ang mga bata. Sabay na huminto ang paghinga ni na Don Ricardo at Doña Elena. "Sigurado ka ba?" "Opo." Nakuha rin po ang testimonya ng mga kapitbahay. Kinuha ni Mang Ben ang record ng panayam. Nakatira po si Sir Renato kasama ang isang batang babae at isang sanggol na kapapanganak pa lang. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Elena. Namutla ang kanyang mga daliri na humawak sa dokumento. Ang mga bata po ay walang iba kundi si Narina at Mateo. Ang mga batang nakatira kasama si Sir Renato. Sumandal si Don Ricardo sa upuan. Anong nangyari sa nanay? Ayon sa investigasyon, isang babae po na nagngangalang Marisol Salazar. Namatay po siya 3 taon na ang nakakaraan. Ang sanhi po ng pagkamatay ay aksidente sa sasakyan, hindi pa katagalan pagkatapos manganak. Kaagad po pagkatapos ipanganak si Mateo. Binaliktad ni Mang Ben ang susunod na pahina. Pagkatapos pong mamatay ni Ginang Marisol, si Sir Renato po ang nag-alaga sa 2 bata ng mag-isa. Hinampas ni Don Ricardo ang mesa gamit ang kanyang kamao. Umalingaw-ngaw ang mapurol na tunog. "Bakit hindi niya sinabi sa amin?" "Sa puntong iyon po, hindi po namin alam ang eksaktong dahilan." Maingat na nagpatuloy si Mang Ben. Ayon po sa testimonya ng mga kapitbahay, labis po na minahal ni Sir Renato ang mga bata. Gumigising po siya bago sumikat ang araw para alagaan si Mateo, ihatid si Rina sa eskwelahan, at bukod pa roon, ginagampanan pa rin niya ang kanyang trabaho. Kinagat ni Doña Elena ang kanyang labi. Umagos ang kanyang luha, binaliktad ni Don Ricardo ang susunod na pahina. Naroon ang kopya ng mga dokumentong iniwan ni Renato. Ito ay mga dokumento tungkol sa pag-ampon ng mga bata. Ano ito? Mga dokumento po na pinunan ni Sir Renato. Mukhang sinusubukan po niyang pigilan na ipadala ang mga bata sa ibang bansa. Masusing binasa ni Don Ricardo ang mga dokumento. Ito ang sulat kamay ni Renato. Nakaayos ang mga salita, isa-isa, maingat na nakasulat. Ang pangungusap na kailangan kong protektahan ang mga batang ito ay paulit-ulit na binanggit. Mayroon pang mga linyang nakasalungguhit. Marahil po, naramdaman niya ang responsibilidad, sabi ni Mang Ben. Bagamat hindi pa kumpirmado ang eksaktong relasyon ni Ginang Marisol Salazar at Sir Renato, pinilit po ni Sir Renato na protektahan ang mga bata hanggang sa huli. Dahan-dahang inilagay ni Don Ricardo ang mga dokumento. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Paano nangyari ang aksidente? 3 taon na ang nakakaraan, noong Hunyo, panahon ng tag-ulan. Nakatulog po siya habang nagmamaneho at naaksidente. Base po sa record ng drive recorder, ang sanhi po ay matinding pagod. Umiyak si Doña Elena. Lahat ng ito ay pinasa niya ng mag-isa. Mahigpit na hinawakan ni Don Ricardo ang kamay ng kanyang asawa. Ang mga kamay nilang dalawa ay malamig at nanginginig. Ano ang nangyari sa mga bata pagkatapos noon? Ipinadala po sila sa ampunan dahil po walang kamag-anak. At kamakailan lang po, pinoproseso na ang pag-ampon sa Brazil. Kailan po kaya sila aalis? Wala pa pong eksaktong petsa, ngunit nasa yugto na po ng paghahanda bago umalis ng bansa. Malalim na huminga si Don Ricardo. Kung gayon, malapit na silang mawala? Opo, ganoon nga po. Namayani ang katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang tik-tak ng orasan. Ngunit paano niya itinago ang lahat ng ito ng ganoon katagal? Tanong ni Doña Elena. Nag-isip si Mang Ben sandali bago maingat na magsalita. Hindi po kailanman inamin ni Sir Renato na sarili niyang mga anak ang mga bata. Sa kumpanya, sa mga kapitbahay, at sa mga kakilala,
Sinabi lang po niya na pansamantala niyang inaalagaan ang mga anak ng kaibigan niya. Binaliktad ni Mang Ben ang isang dokumento. Lahat ng record sa ospital, daycare, eskwelahan ay hindi po nakapangalan kay Sir Renato kundi sa pangalan ng ikatlong partido. Ang ilan po ay gumamit ng peking pangalan at ang ilan naman po ay may kaunting record lamang na paos ang boses ni Don Ricardo. Kung gayon, tila nabuhay si Renato na binura ang kanyang sariling buhay. Opo, upang protektahan ang mga bata, hindi bilang anak ng pinuno, kundi bilang isang hindi kilalang tagapag-alaga. Pagkatapos ng mga salitang iyon, namayani ang maikling katahimikan sa silid. At mayroon din pong mga record na paulit-ulit na humiling si Sir Renato sa kanyang mga kakilala na huwag ipaalam sa kanyang mga magulang. Bakit? Nanginginig ang boses ni Don Ricardo. Inilabas ni Mang Ben ang isang memo. Kung malalaman ng mga magulang, mapapahamak ang mga bata dahil may kapatid si Marisol na gustong perahan ang mga bata. Sa sandaling nakita ni Doña Elena ang mga salitang iyon, nawalan ng lakas ang kanyang tuhod. Hindi maialis ni Don Ricardo ang kanyang mata sa memo. Sa wakas, naintindihan niya ang kahulugan ng pananahimik ni Renato. Hindi dahil hindi niya pinagkakatiwalaan ang kanyang mga magulang. Alam niya na sa sandaling malaman ng kanyang mga magulang, magiging target ang mga bata bilang mga apo ni Don Ricardo Toledo ang pinuno. Hindi iyon ang pinili ni Renato. Upang protektahan ang mga bata, kailangan niyang itago ito kahit sa kanyang mga magulang. Nung naghihirap ang anak natin, wala tayo sa tabi niya. Pinunasan ni Doña Elena ang kanyang luha. Naalala ni Don Ricardo ang sinabi ni Renato noong nabubuhay pa. Papa, may mas nakakatakot pa sa pera sa mundo. Noon, hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay naiintindihan na niya. Sa sandaling malaman ang pag-iral ng mga bata, mayroong titingin sa mga batang iyon hindi bilang tao kundi bilang pera. Alam iyon ni Renato. Noong gabing iyon, hindi nakatulog si Don Ricardo. Paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isip ang mukha ni Renato at ang imahe ni Rina na buhat-buhat si Mateo sa kanyang likod. Nang mag-alas 4 ng umaga, sa wakas ay nagpasya si Don Ricardo. Anuman ang mangyari, kailangan niyang bawiin ang mga bata. Ang mga batang pinrotektahan ni Renato, sila naman ngayon ang magpoprotekta. Mang Ben, isang bagay pa lang ang kailangan kong kumpirmahin. Ano po, Sir? Maaari ba nating gawin ang DNA testing? Nag-isip si Mang Ben sandali. Sa legalidad po, kailangan ang pahintulot ng magulang, ngunit hahanap po ako ng paraan. Kailangan po nating tiyakin. Opo, Sir. Pagkaraan ng isang linggo, muling umakyat si Mang Ben sa opisina. May hawak siyang isang sobre. Tumayo si Don Ricardo mula sa kanyang upuan. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Sir, lumabas na po ang resulta. Iniabot ni Mang Ben ang sobre. Kinuha ni Don Ricardo ang sobre gamit ang nanginginig na mga kamay. Pumasok din si Doña Elena sa opisina. Magkatabi silang nakatingin sa sobre. Dahan-dahang pinunit ni Don Ricardo ang sobre. Isang dokumento ang lumabas mula sa loob. Ito ang ulat ng resulta ng DNA testing. Huminto ang mga mata ni Don Ricardo sa numero. Probability ng pagiging magulang, W9.9%. Si Renato, Rina at Mateo ay kumpirmadong may biolohikal na relasyon. Halos mahulog ang dokumento mula sa kamay ni Don Ricardo. Nagmamadaling sinalo ito ni Doña Elena. Cardo. Nanginginig ang boses ni Doña Elena. Umagos ang luha mula sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang dokumento. Mga apo natin sila, mga anak sila ni Renato. Napaupo si Don Ricardo sa sofa. Nawalan siya ng lakas sa kanyang tuhod. Siya ang lalaking namuno sa kumpanya sa loob ng 40 taon. Isang taong walang takot na nakipagkasundo sa daan-daang milyong kontrata, ngunit ngayon siya ay umiiyak sa harap ng isang dokumento. Rina, Mateo, nanginginig ang boses ni Don Ricardo. Umupo din si Doña Elena sa tabi ng kanyang asawa at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanilang mga kamay ay malamig at nanginginig. Tahimik na nagdala si Mang Ben ng isang basong tubig. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay tiningala ni Don Ricardo ang kanyang mukha. Mang Ben, anong sitwasyon ng mga bata? Tumigas ang ekspresyon ni Mang Ben. Ngayong umaga po, may tumawag mula sa ampunan. Anong tawag?
Nagsimula na po ang paghahanda para sa pag-alis ng mga bata. Mabilis na tumayo si Don Ricardo. Ano? Natapos na po ang huling koordinasyon sa pamilya sa Brazil. Tumayo din si Doña Elena sa lugar niya. Namutla ang kanyang mukha. Kailan po sila aalis? Wala pa po ang eksaktong petsa, ngunit nasa yugto na po ng paghahanda bago umalis ng bansa. Naglakad si Don Ricardo sa mesa at dinukot ang telepono. Kontakin mo agad ang ampunan. Pagkaraan ng 1 oras, dumating sina Don Ricardo at Doña Elena sa ampunan. Ipinaliwanag nila ang sitwasyon kay Ginang Nena. Maaari po ba kaming makipagkita kay Rina sandali? Ngayon po? Opo, ngayon po. Nag-aalangan si Ginang Nena, ngunit tumango. Pagkaraan ng 10 minuto, lumitaw si Rina. Naka-baby carrier pa rin si Mateo sa likod niya. Tinitigan ni Rina ang dalawa na may nag-iingat na tingin. Lumuhod si Don Ricardo. Dahan-dahan at maingat. Lumuhod din si Doña Elena. Rina, hindi sumagot si Rina. Ikaw ba ang nagpasya na pumunta sa Brazil? Wala pong saysay kung gugustuhin ko o hindi. Ang boses ni Rina ay mababa at tuyo. Mga matatanda po ang nagdedesisyon. Pakiramdam ni Don Ricardo ay napupunit ang kanyang puso. Rina, kung ikaw ang makakapili. Hindi sumagot si Rina. Sa halip, hinaplos niya ang likod ni Mateo, tap tap tap. Basta po kasama ko si Mateo, ayos lang po, iyon lang. Hindi na napigilan ni Doña Elena ang kanyang luha. Rina, hahanap kami ng paraan. Hindi namin kayo paghihiwalayin. Nanginig ang mga mata ni Rina ngunit hindi siya naniniwala. Lahat po sila ganyan ang sinasabi. Ang isang salitang iyon ay tumusok sa dibdib ni Don Ricardo na parang pako. Sa kotse pabalik sa mansyon, mabigat ang katahimikan. Cardo, mawawala ba sa atin ang mga batang iyon? Hinding-hindi ko papayagan iyon. Pipigilan ko sila, ngunit nanginginig din ang kanyang boses. Aabot kaya sila sa oras? Noong gabing iyon, tinawag ni Don Ricardo ang kanyang grupo ng mga abogado sa mansyon. 5 abogado ang nagtipon sa conference room. Lahat sila ay miyembro ng legal department ng Toledo Shipping Empire. Ipaliwanag ko ang sitwasyon. Inilagay ni Don Ricardo ang resulta ng DNA testing sa mesa. Ang 2 batang ito ay mga apo ko. Ngunit ngayon, isinasagawa ang pag-ampon sa Brazil. Pinagmasdan ng mga abogado ang mga dokumento. Binuksan ng team leader ng mga abogado ang kanyang bibig. Sir, dahil kumpirmadong kayo ay kamag-anak, posibleng legal na ihinto ang pag-ampon. Gaano katagal iyon? Mula 2 linggo hanggang 1 buwan, sa pinakamaikling panahon, huli na ang 1 buwan. Humanap kayo ng paraan, kailangan iyon. Nagpatuloy ang pulong hanggang 2:00 ng hating gabi. Nakaupo si Doña Elena sa sala at naghihintay. May hawak siyang tsaa, ngunit hindi pa niya nauubos. Paglabas ni Don Ricardo sa conference room, tumayo si Doña Elena. Anong balita? Sabi nila, gagawin nila ang lahat. Ngunit matagal daw. Kinabukasan ng umaga, tumunog ang telepono ni Don Ricardo, si Mang Ben iyon. Sir, may biglang nangyari. Ano ang nangyari? May tumawag po mula sa ampunan. Lumitaw po ang kamag-anak sa panig ng nanay. Mabilis na bumangon si Don Ricardo. Kamag-anak? Isang lalaki po na nagpakilalang kapatid ni Marisol. Nasaan siya ngayon? Nasa ampunan daw po. Pupunta kami agad. Nagmamadaling sumakay ng kotse sina Don Ricardo at Doña Elena. Pagdating sa ampunan, narinig nila ang boses mula sa harap ng opisina. Siyempre, kami ang kukuha sa mga bata. Boses ng isang lalaki iyon. Binuksan ni Don Ricardo ang pinto ng opisina at pumasok. Nakatayo doon ang isang lalaki na mukhang nasa mid-40s. Nakamamahaling suit siya ngunit tila may kakaiba. Sino po kayo? Tanong ni Don Ricardo. Ako po si Tony Salazar. Kapatid po ako ni Marisol Salazar. Ganoon po ba? Ako po si Don Ricardo Toledo. Nanginig ang mga mata ni Tony sa isang sandali. Mukhang kilala niya ang pangalang Don Ricardo Toledo. Kayo po ang pinuno ng Toledo Shipping Empire? Opo. Nagpakita ng pag-aalinlangan si Tony sandali ngunit agad na nagbago ang kanyang saloobin. Bakit po kayo rito, sir? Iyan ang dapat naming itanong sa inyo. Bakit ngayon lang kayo lumitaw? Kamag-anak ko po sila. Nasaan po kayo sa loob ng 3 taon? Ang boses ni Don Ricardo ay malamig at matalim. Napaos si Tony.
Iyan po ay may dahilan. Sumingit si Ginang Nena. Sa totoo lang po, ngayon lang po tumawag si Ginoong Tony. Hindi po siya dumating sa loob ng 3 taon? Opo, ganoon po. Direktang tinitigan ni Don Ricardo si Tony. Kung gayon, bakit po kayo biglang kukuha ng mga bata? Nawalan ng salita si Tony sandali. Ang babaeng katabi niya ay nagsalita sa halip. Dahil may koneksyon sa dugo, natural lang po iyon, di ba? Kung may koneksyon sa dugo, bakit niyo po pinabayaan sa loob ng 3 taon? Matalim na tanong ni Doña Elena. Pinunasan ni Tony ang kanyang noo gamit ang kanyang panyo. Pinagpapawisan siya. Ngayon ko po naisip na kailangan kong maging responsable. Talaga po ba ang nararamdaman ninyo? Lumapit si Don Ricardo. O may iba pa po kayong dahilan? Anong ibig mong sabihin? Narinig po namin na may komisyon na nagaganap kapag natapos ang pag-ampon sa ibang bansa. Napatingin si Ginang Nena kay Don Ricardo. Namutla ang mukha ni Tony. Nagkakamali po ba ako sa... Kinuha ni Don Ricardo ang mga dokumento mula sa kanyang bag. Ito ang impormasyon na nakuha ni Mang Ben. Ginoong Tony Salazar, narinig po namin na nabigo po kayo sa inyong negosyo kamakailan at may malaking utang. Namutla ang mukha ni Tony. Iyan po ay, at sinubukan ninyo rin pong baguhin ang mga papeles ng pag-ampon noong nakaraang linggo? Ano po? Nagulat na sabi ni Ginang Nena. Ibinuklat ni Don Ricardo ang mga dokumento. Sinubukan ninyo pong pekehin ang parental consent form upang mapabilis ang proseso ng pag-ampon. Nawalan ng salita si Tony. Sinubukan ninyo pong gamitin ang mga bata. Kung hindi po kayo aalis ngayon, tatawag po ako ng pulis. Nagkatinginan sina Tony at ang kasama niyang babae at nagmamadali silang lumabas ng opisina. Pagkasara ng pinto, bumuntong hininga si Ginang Nena. Hindi ko po alam, akalain mo po, ganoon pala siyang tao. Maari pang lumitaw ang mga ganitong tao. Kami po ang magpoprotekta sa mga bata. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang malakas na boses mula sa pasilyo. Huwag kang lumapit. Ito ang boses ni Rina. Nagmamadaling lumabas sina Don Ricardo at Doña Elena ng opisina. Sa dulo ng pasilyo ay nakatayo si Rina. Naka-baby carrier pa rin si Mateo sa likod niya. Isang staff ang sumusubok na pakalmahin si Rina. Rina, kumalma ka. Wala pang desisyon. Mga sinungaling, lahat kayo sinungaling. Sabi nyo kung magpapakabait ako, paghihiwalayin nyo kami. Hindi ko ibibigay si Mateo. Nakasandal si Rina sa dingding. Nakaposisyon siya upang protektahan si Mateo. Nagsimulang umiyak si Mateo sa kanyang likod. Mabilis na hinaplos ni Rina ang likod niya, tap tap tap. 3, 4 na beses, paulit-ulit, ngunit hindi tumigil sa pag-iyak si Mateo. Lumapit si Doña Elena. Rina, kami ito. Naaalala mo ba kami? Huwag kayong lumapit, sigaw ni Rina. Umalingaw-ngaw ang boses sa buong pasilyo. Pare-pareho lang kayo. Puro lang kayo magagandang salita, tapos sa huli, paghihiwalayin niyo rin kami. Huminto si Don Ricardo sa kanyang lugar. Nakita niya ang mga mata ni Rina, mga matang puno ng takot, galit, at kawalan ng pag-asa. Hindi ito ekspresyon ng isang 13 taong gulang na bata. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang bumalik si Rina sa silid. Mabagal ang kanyang mga hakbang, ngunit tuwid ang kanyang likod. Iyon ay desisyon na protektahan si Mateo. Bumalik sina Don Ricardo at Doña Elena sa opisina. Paki-extend po ang pag-alis ng mga bata hanggat maaari. Nag-isip si Ginang Nena sandali bago magsalita. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya, ngunit hindi po ako makakapangako. Pagbalik sa mansyon, nagtungo si Don Ricardo sa silid ni Renato. 3 taon nang hindi ginagalaw ang silid na iyon. May dinala si Mang Ben. Ito ang cellphone na ginamit ni Renato. Nakita ito mula sa pinangyarihan ng aksidente 3 taon na ang nakakaraan. Ang screen ay basag at hindi ito bumukas. Ngunit pagkatapos ipadala sa repair shop, sinabi nilang posible na ma-recover ang data. Kinuha ni Mang Ben ang laptop at kinonekta. Mayroong ilang audio files na na-recover, ilang files ang lumitaw sa screen. Nakaayos ang mga ito ayon sa PETSA. Nag-click si Don Ricardo sa pinakahuling file. Ni-record ito 2 araw bago ang aksidente. Mula sa speaker, dumaloy ang ingay at narinig ang boses ni Renato. Ngayon ay Hunyo 27. Napaos si Don Ricardo. Ito ang boses ng kanyang anak na narinig niya pagkaraan ng 3 taon.
Tinakpan ni Doña Elena ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay. Alam ni Rina na kung wala ako, ipapadala siya sa ampunan. Ang boses ni Renato ay pagod, ngunit may init. Kung mangyari iyon, hindi na magsasalita si Rina sa kahit sino. Nagpatuloy ang katahimikan sandali. Tatahimik lang siya at yayakapin si Mateo, magtatayo ng pader. Iyon ang paraan niya ng pagprotekta. Sabay na tiningnan ni na Don Ricardo at Doña Elena ang screen. Alam ng batang iyon na kung magpapakatino siya, ipapadala sila sa magkahiwalay na pamilya para sa pag-ampon. Nanginginig ang boses ni Renato, kaya hindi nagbubukas ng puso si Rina sa kahit sino. Sa ganoong paraan, iisipin nila na isang mahirap alagaan ng bata at mananatili sila ni Mateo. Umagos ang luha mula sa mga mata ni Doña Elena. Alam ng 10 taong gulang na bata iyon, isasara niya ang lahat ng sarili niya para hindi mahiwalay sa kanyang kapatid. Mahigpit na kinuyom ni Don Ricardo ang kanyang kamao, kaya hindi niya binababa si Mateo mula sa baby carrier. Natatakot siya na baka kukunin sa kanya kung ibaba niya. Narinig ang hininga ni Renato. Malalim at mabigat. Kailangan kong protektahan ang mga batang ito. Hinding-hindi sila dapat paghiwalayin. Hindi sila dapat ipadala kahit saan. Ako ang mag-aalaga sa kanila hanggang sa huli. Nagpatuloy ang katahimikan sandali. Kung sasabihin ko kina Papa at Mama, baka maresolba. Ngunit kung mangyari iyon, magiging mga anak sila ng pinuno ni Don Ricardo Toledo. Sa ganoong paraan, ang mga tulad ng kapatid ni Marisol ay lalapit. Ang ampunan, ang batas, ang media, ang mga bata ay muling gagambalain. Kaya itatago ko. Mag-isa kong palalakihin ng tahimik. Kung malalaman ng mga tulad ni Tony Salazar, tapos na. Binantaan na ako ng lalaking iyon na kukuha ng mga bata at sinasakal niya ang leeg ko tuwing kailangan niya ng pera, kaya itinago ko. Hindi dahil hindi ko pinagkakatiwalaan sina Papa at Mama, dahil ayaw kong ilagay sa panganib ang mga bata. Patawad Mama. Papa, patawad talaga. Sa mga salitang iyon, natapos ang recording. Ang opisina ay tahimik. Ang tanging naririnig ay ang tiktak ng orasan. Hindi makatayo si Don Ricardo mula sa kanyang upuan. Nakaupo si Doña Elena sa sofa at umiiyak ng malakas. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Don Ricardo. Kukunin ko si Rina. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit walang pag-aalinlangan. Ngayon na, pagdating sa ampunan, nagkaharap sina Don Ricardo at Doña Elena kay Rina. Tinitigan ni Rina ang dalawa na may pag-iingat na tingin. Lumuhod si Don Ricardo, dahan-dahan at maingat. Rina, narinig namin ang boses ng Papa mo. Nanginig ang mga mata ni Rina. May recording na ginawa ang Papa mo. Tungkol sa iyo ang sinasabi niya. Mahigpit na kinagat ni Rina ang kanyang labi. Alam namin na sadyang hindi mo binuksan ang iyong puso sa kahit sino. Hindi mo gustong mahiwalay kay Mateo, di ba? Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Rina. Alam namin na palagi mong buhat-buhat siya kahit sa pagtulog. Alam namin na mag-isa kang nagtiis sa lahat. Umiyak si Rina. Nagsimulang manginig ang kanyang balikat. Talaga namang napakagaling mo. Pinrotektahan mo ang kapatid mo. Nanginginig din ang boses ni Doña Elena. Hindi ka masamang bata. Ikaw ang pinakamabait na bata sa lahat. Mula sa bibig ni Rina, lumabas ang isang mahinang boses. Sa unang pagkakataon, kusang nagsalita si Rina. Gusto ko lang po talagang hindi mahiwalay kay Mateo. Ang boses niya ay nanginginig. Lahat po sila nagsasabi na kung magpapakabait ako, agad nila kaming ipapadala. Kahit anong gawin ko, magkahiwalay pa rin daw po. Itinaas ni Rina ang kanyang mukha. Umagos ang luha sa kanyang pisngi. Hindi po ako mabubuhay kung wala si Mateo. Si Mateo rin po, hindi siya mabubuhay kung wala ako. Umusad ang kamay ni Rina sa likod ni Mateo. Tap 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 3 beses. Ang Papa po ang nagturo sa akin. Sabi niya, makakaramdam daw po ng kapayapaan si Mateo kung gagawin ko iyan. Hindi na napigilan ni Doña Elena ang kanyang sarili at umiyak ng malakas. Ganoon din po ang ginawa sa akin ng Papa ko noong bata pa po ako. Nagsimulang umiyak si Rina, kaya ganoon din po ang ginawa ko kay Mateo. Katulad po ng Papa ko. Niyakap ni Don Ricardo si Rina. Maingat, upang hindi masaktan si Mateo. Umiyak si Rina sa mga braso ng kanyang lolo. Ang mga luha
na pinigilan niya sa loob ng 3 taon ay umagos. Rina, ang papa mo, si Renato, ay aming anak. Kami ang lolo at lola mo. Lolo? Lola? Oo, Rina. Umiiyak din ang boses ni Don Ricardo. Kami ang magpoprotekta sa inyo. Ikaw at si Mateo. Niyakap din ni Doña Elena ang 2 bata. Patuloy silang umiyak ng matagal. Huminto ang mga staff na naglalakad sa pasilyo, ngunit walang sumubok na pigilan sila. Tahimik lang silang nagmamasid. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina ang boses na sinabi ni Rina, "Hindi niyo po ba talaga kami paghihiwalayin?" Hinding-hindi. Pangako, walang pag-aalinlangan sa boses ni Don Ricardo. 1 linggo, pagkatapos ipaubaya ang proseso sa mga abogado, umakyat si Mang Ben sa opisina. "Sir, lumabas na po ang desisyon ng family court." Mabilis na tumayo si Don Ricardo. Nagmamadaling tumakbo si Doña Elena sa opisina. "Anong nangyari?" Ngumiti si Mang Ben. "Naaprubahan po. Kumpirmado po ang pagiging kamag-anak at ibinaba na rin po ang desisyon sa pagiging tagapag-alaga." Ipinatong ni Don Ricardo ang kanyang kamay sa mesa. Nawalan siya ng lakas sa kanyang tuhod. "Talaga po ba? Talaga pong kami ang kukuha sa kanila?" Umiyak si Doña Elena. "Opo, ma'am. Opisyal na pong kinansela ang pag-ampon sa Brazil. At pinutol na rin po ang koneksyon ni Ginoong Tony Salazar. Dahil po sa pagpeke ng dokumento, binawi po ang kanyang legal na karapatan. Wala na pong makakagulo sa mga bata. Sige, puntahan nating agad sila." Pagdating sa ampunan, masayang sinalubong sila ni Ginang Nena. "Congratulations po, sir, ma'am. Salamat po sa tulong ninyo. Nabanggit ko na po kay Rina na susunduin na po siya ng kanyang lolo at lola." Anong reaksyon niya? Sa simula po, tila hindi siya makapaniwala, ngunit pagkatapos po ay tahimik na nagsimulang mag-ayos ng kanyang gamit. Kumatok sila sa pinto ng silid ni Rina. "Rina, lola ito." Bumukas ang pinto. Nakatayo si Rina. May hawak siyang maliit na bag at buhat-buhat pa rin niya si Mateo sa baby carrier. "Rina, umuwi na tayo." Lumuhod si Doña Elena. Kinagat ni Rina ang kanyang labi. Namumula ang kanyang mga mata. "Talaga po bang may bahay na kami?" "Oo, ang inyong bahay, ang inyong tahanan." Lumuhod din si Don Ricardo. "Ang bahay ni na lolo at lola. Simula ngayon, bahay na rin ninyo ito." "Salamat po." Maliit ngunit malinaw na boses. Kinuha ni Don Ricardo ang bag ni Rina. "Sige, tara na." Naglakad silang 3 sa pasilyo. Tinitigan sila ng ibang mga bata mula sa bintana. Minsan lang lumingon si Rina. Sa lugar na pinagdausan niya ng 3 taon, ngunit iiwan na niya ito. Nang makasakay sa kotse, nakatingin si Rina sa labas ng bintana. Unti-unting lumalayo ang ampunan. Umupo si Doña Elena sa tabi niya at hinawakan ang kamay ni Rina. "Takot ka ba?" Umiling si Rina. "Hindi po. Iniisip ko lang po kung panaginip lang ito." "Hindi ito panaginip. Totoo ito." Mahigpit na hinawakan ni Rina ang kamay ng kanyang lola. Nagtungo ang kotse sa mansyon sa Alabang. Bumukas ang gate at lumitaw ang malaking bakuran. Namilog ang mga mata ni Rina. "Ito po ba ang bahay?" "Oo. Simula ngayon, ito ang inyong bahay." Bumukas ang pinto ng pasukan. Nakapila ang mga kasambahay at naghihintay. "Maligayang pagdating po, Binibini." "Maligayang pagdating po, Ginoo." Nag-aalangan si Rina. Ngayon lang niya nakita ang mga taong tinatawag siyang Binibini. Dahan-dahang ipinatong ni Don Ricardo ang kanyang kamay sa balikat ni Rina. "Huwag kang kabahan. Lahat sila mababait." Umakyat sila sa 2 palapag at binuksan ang pinto ng silid. Isang maliwanag na silid ang bumungad sa kanila. 2 kama, 1 bookshelf at mga laruan. Sa tabi ng bintana ay may isang laruang kuneho. Dahan-dahang tiningnan ni Rina ang buong silid. "Lahat po ba ito ay sa amin?" "Oh, lahat ito ay sa inyo," nakangiting sabi ni Doña Elena. Dahan-dahang umupo si Rina sa kama. At dahan-dahan niyang sinimulang kalasin ang baby carrier. Ito ang unang pagkakataon na kusang kinalas niya ito. Lumitaw si Mateo. Nagising ang batang lalaki at kumurap-kurap. "Maaari ba kitang buhatin, Lola?" Ibinuka ni Doña Elena ang kanyang 2 kamay. Nag-aalangan sandali si Rina bago tumango. Dahan-dahang binuhat ni Doña Elena si Mateo.
mainit at magaan ang kanyang bigat. Mateo, napakaganda mo. Tiningnan ni Mateo ang kanyang lola at mahina siyang ngumiti. Umagos ang luha mula kay Doña Elena. Namumula rin ang mga mata ni Don Ricardo habang tinititigan ang kanyang apo. Nagsalita si Rina. Lola, pakiyakap po siya ng mahigpit. Aba, oo, naintindihan ko. Dahan-dahang lumapit si Rina at nagturo. Sa ganitong paraan po, mas komportable siya. Siya ang bata na nag-alaga kay Mateo nang mag-isa sa loob ng 3 taon. Mas alam niya kaysa kanino man. Rina, talagang napakagaling mong ate. Hinaplos ni Don Ricardo ang ulo ni Rina. Umiyak si Rina. Namula ang kanyang pisngi. Hindi po, gusto ko lang po talaga na. Hindi, talagang nagawa mo. Niyakap ni Don Ricardo si Rina. Umiyak si Rina nang tahimik sa mga braso ng kanyang lolo. Nang walang boses, dahan-dahan. Kinagabihan, nakaupo ang 4 sa hapagkainan. Malawak ang mesa, ngunit may init. Kumuha si Rina ng chopstick ng awkward. Nakaupo si Mateo sa kandungan ni Doña Elena. Rina, kumain ka ng marami. Opo. Dahan-dahang inilagay ni Rina ang pagkain sa kanyang bibig. Masarap siguro, ngunit dahan-dahan siyang kumain. Marahil ay gusto niyang tikman ng matagal. Nagsalita si Don Ricardo. Rina, may sasabihin si Lolo. Ibinaba ni Rina ang kanyang chopstick at tumingala. Ang papa mo, si Renato, ay talagang isang dakilang tao. Huli na naintindihan iyon ni Lolo. Patawad, umiling si Rina. Hindi po, talaga namang minahal kayo ng papa mo. Hanggang sa huli. Nagpatuloy si Doña Elena. Hindi namin naintindihan. Patawad din Lola. Umagos ang luha mula sa mga mata ni Rina. Mabait po ang papa ko. Oo, mabait siya. Hinawakan ni Don Ricardo ang kamay ni Rina. Simula ngayon, kami ang magpoprotekta sa inyo, sa halip ng papa mo. Salamat po, Lolo. Sa labas ng bintana, nagkalat ang paglubog ng araw. Tinitigan ni Rina ang kanyang kapatid na yakap-yakap ng kanyang lola. Hindi na niya kailangan na protektahan ng mag-isa. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay nabunutan ng tinik sa dibdib. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, natulog si Rina nang walang baby carrier. Lumipas ang 7 buwan. Nagbago ang panahon at dumating ang tagsibol. Nagsimulang mamulaklak ang mga bulaklak sa hardin ng mansyon. Namumuti ang amoy ng plum blossom at lumobo ang mga putot ng cherry blossom. Araw-araw nang naglalakad si Rina sa hardin, hindi siya nag-iisa. Yakap ni Doña Elena si Mateo at naglalakad sila ng magkasama. Rina, tingnan mo, ang bulaklak na iyan, ang ganda, di ba? Opo, Lola. Nagbago ang boses ni Rina kumpara sa 6 na buwan na nakakaraan. Naging malambot ito. Nawala na rin ang nag-iingat na tingin. Tinitigan ni Mateo ang mga bulaklak mula sa mga braso ng kanyang lola. Ang batang lalaking mahigit 4 na taong gulang ay dumami na ang alam na salita. Lola. Oo, Lola ito. Mateo, magaling. Niyakap ni Doña Elena nang mahigpit ang kanyang apo. Nagsimula nang mag-aral si Rina. Nasa 2 taon na siya sa isang high school malapit sa mansyon. Sa simula, nahirapan siyang masanay. Natatakot pa siyang makipagkaibigan, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang nagbago. Dumami rin ang kanyang pagtawa. Lolo, pinuri po ako sa eskwelahan ngayon. Talaga? Anong pinuri sa'yo? Lahat po ng sagot ko sa math test ay tama. Hinaplos ni Don Ricardo ang ulo ni Rina. Matalino ang apo ko. Namula ang pisngi ni Rina at ngumiti. Isang ekspresyon na hindi nakita noon. Naging mas masigla na rin si Mateo. Patuloy siyang lumaki habang regular na nagpapa-check up. Bumalik na ang kulay sa kanyang maputlang mukha. Lola, tawag ni Mateo kay Doña Elena. Mahirap pa rin ang bigkas, ngunit malinaw. Oo? Oo, Lola mo ito, Mateo. Isinubsob ni Mateo ang kanyang mukha sa dibdib ng kanyang lola. Mahigpit na niyakap ni Doña Elena ang kanyang apo. Ang init na ito ay pakiramdam niya ay isang himala araw-araw. Isang Sabado ng hapon, nagbabasa si Rina ng libro sa sala. Umupo si Don Ricardo sa tabi niya. Rina, anong binabasa mo? Mga kwento po ng mga bayani. Masaya ba? Opo. Dahil po sila ay dumaan din sa mahihirap na panahon, kaya po sila naging dakilang tao. Tinitigan ni Don Ricardo ang kanyang apo.
Hindi ito mga salita na sasabihin ng isang 13 taong gulang na bata. Isang bata na dumaan na sa napakaraming karanasan. Rina, dakila ka na. Ako po. Oh, alam mo ba kung gaano kadakila ang pagprotekta mo sa kapatid mo? Ang hindi mo pagsuko. Umiyak si Rina. Kailangan ko lang po talagang gawin iyon. Kahit na, nagawa mo. Ipinagmamalaki ka ni Lolo. Namula ang mga mata ni Rina, ngunit ngayon ay nakangiti na siya. Kinagabihan, sa hapagkainan, naroon ang mainit na sinigang, nilagang isda, at pinakbet na may gulay. Ito ay pagkain na inihanda ni Doña Elena mismo. Umupo si Rina sa tabi ni Mateo. Sinubukan ni Mateo na humawak ng chopstick sa kanyang upuan, ngunit hindi pa niya kaya. Hinawakan ni Rina ang kamay ni Mateo. Mateo, ganito. Dahan-dahang nagturo ang ate niya. Ginaya ni Mateo ang kanyang ate habang nakatingin sa kanya. Rina, parang ate ka na talaga, sabi ni Doña Elena na nakangiti. Kailangan ko po. Ate po ako ni Mateo. Mayabang na sagot ni Rina. Hindi na niya pinapasan ang lahat ng mag-isa tulad noon. Ngayon, sama-sama silang nagbabantay. May lolo at lola rin po, di ba? Idinagdag ni Rina. Oo, sama-sama tayo. Sa gitna ng pagkain, natapon ni Mateo ang tsaa. Nagmamadaling pinunasan ni Doña Elena. Ayos lang, ayos lang. Umiiyak ang mukha ni Mateo, ngunit nang makita niyang nakangiti ang kanyang lola habang pinupunasan siya, nakangiti rin siya. Ngumiti rin si Rina habang nakatingin sa kanyang kapatid. Masaya siya sa ordinaryong araw na ito. Walang nagagalit, walang umaalis. Ang kasama lang ay sapat na. Pagkatapos kumain, nag-alok si Rina na magligpit ng mga plato. Lola, ako na po ang gagawa. Ay, wag na, Rina. Si Lola na ang gagawa. Gawin natin ng magkasama. Hinugasan ni Rina ang mga plato gamit ang kanyang maliliit na kamay. Umupo si Doña Elena sa tabi niya at sama-sama silang naghugas ng plato. Sa labas ng bintana, nagkalat ang paglubog ng araw ng tagsibol. Ang orange na ilaw ay dahan-dahang bumabalot sa kusina. Rina, Lola, masaya po kayo? Huminto si Rina at tumara. Opo, masaya po talaga. Maliit ang boses, ngunit naroon ang walang pag-aalinlangang damdamin. Masaya rin si Lola. Dahil dumating kayo, naggabi na. May ilaw sa silid ni na Rina at Mateo. Pinapatulog ni Doña Elena si Mateo. Ipinikit ng batang lalaki ang kanyang mga mata sa mga braso ng kanyang lola. Magandang gabi, Mateo. Kumanta si Doña Elena ng isang lullaby. Mababa at malambot ang boses. Pinagmasdan ni Rina ang eksenang iyon mula sa kanyang kama. Dati, siya ang kailangang gumawa niyan. Gabi-gabi, hindi siya makatulog ng maayos para lang patulugin si Mateo, ngunit ngayon, ginagawa iyon ng kanyang lola. Natulog si Rina nang may kapayapaan sa ilalim ng kumot. Rina, matulog ka na ha? Opo, Lola. Ipinikit ni Rina ang kanyang mga mata. Sa wakas, nakatulog siya ng walang anumang pag-aalala. Nakatulog si Mateo sa katabing kama at naroon ang kanyang lola sa tabi niya. Ligtas siya. Pinagmasdan ni Doña Elena ang mga mukha ng dalawa. Mahimbing silang natutulog. Paglabas ng silid, pinatay niya ang ilaw. Sa pasilyo, naghihintay si Don Ricardo. Nakatulog ba sila? Oo, agad silang nakatulog. Naglakad sila ng magkatabi. Napatingin sila sa larawan ni Renato na nakasabit sa dingding. Huminto si Don Ricardo sa harap ng larawan. Renato, nanginginig ang kanyang boses. Inaalagaan ng maayos ni Papa ang mga bata, ang mga batang pinrotektahan mo. Tinitigan din ni Doña Elena ang larawan. Nag-aaral na rin si Rina at malusog na lumalaki si Mateo. Matagal silang nakatingin sa larawan, pinapanatili nila ang huling hiling ng kanilang anak. Salamat Renato sa pag-iwan sa amin ng mga batang ito. Dahil sa iyo, nagkaroon kami ng mga apo. Hinawakan ni Doña Elena ang kamay ng kanyang asawa. Mainit ang kanilang mga kamay. Noong gabing iyon, tahimik ang mansyon, ngunit hindi ito walang laman na katahimikan. Ito ay katahimikan na pinupuno ng buhay ng pamilya. Nananaginip si Rina. Panaginip na tumatakbo siya kasama si Mateo sa hardin. Panaginip na nakangiti sina lolo at lola habang nagbabantay sa kanila. Isang panaginip na hindi na kailangan pang tumakas. Nakatulog si Mateo sa malambot na kumot.
Nanatili pa rin sa kanya ang init na naramdaman niya sa mga braso ng kanyang lola. Kinabukasan, sumikat ang araw. Nagsimulang lumipad ang mga ibon, nauna si Rina na magising. Pagbukas ng bintana, pumasok ang hangin ng tagsibol, mainit at malambot na hangin. Tiningnan ni Rina ang katabing kama. Natutulog pa rin si Mateo, mahimbing ang kanyang mukha. Ngumiti si Rina. Hindi na niya kailangan pang mag-alala. Hindi na niya kailangan ang baby carrier. Ligtas si Mateo at ligtas din siya. Maaari na siyang maging ate lamang. Sa kusina, naghahanda na si Doña Elena ng almusal. Ang masarap na amoy ng sinigang ay kumalat sa buong silid. Lola, anong ginagawa niyo? Sumilip si Rina sa kusina. Naghahanda ng almusal. Rina, ang aga mo naman magising. Opo, nakatulog po ako ng maayos. Ibinaba ni Rina ang mga chopstick sa mesa. 1, 2, 3, 4 silang lahat. Ngumiti si Doña Elena nang makita iyon. Bumaba rin si Don Ricardo. Ang bango naman ng almusal. Malapit na po, Cardo. Umupo ang 4 sa hapagkainan. Nakaupo si Mateo sa kandungan ni Doña Elena. Mainit na kanin, sinigang, itlog na pinirito, at tuyo, isang ordinaryong almusal. Ngunit ang normal na ito ang isang himala. Kain na po tayo. Ipinagsama ni Rina ang kanyang mga kamay. Kain na po tayo. Sumunod ang lahat. Ang tunog ng mga chopstick, ang tawanan, ang mahirap bigkasin ni Mateo, ang maliliit na tunog ay nagtipon-tipon at pinuno ang hapagkainan. Sa labas ng bintana, buong ganda na namumulaklak ang cherry blossoms. Paano po ang kwento ngayon? Hindi umiyak si Rina sa loob ng 3 taon. Dahil kung umiyak siya, mag-aalala si Mateo. Hindi niya inalis ang baby carrier dahil baka mawala sa kanya ang kanyang kapatid. Mula 10 taong gulang hanggang 13 taong gulang, pinrotektahan ng batang ito ang kanyang kapatid sa paraang itinuro ng kanyang papa. Walang nakapansin kung bakit hindi nagsasalita ang batang ito, kung bakit hindi niya inaalis ang baby carrier, kung bakit wala siyang sinasabi. Si Renato lamang ang nakakaalam. Pagkalipas ng 3 taon, nang umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang namatay na anak sa opisina, sa wakas ay naintindihan ni Don Ricardo Toledo ang lahat at ibinaba ni Rina ang bigat na pinasa niya sa kanyang balikat. Dumating ang tagsibol, namulaklak ang mga bulaklak at ang hapagkainan ay napuno ng tawanan ng 4. Marahil, ito ang eksenang pinangarap ni Renato.